Magandang hapon po. Kami po yung students from San Sebastian College, Recoletos de Cavite, and naparito po kami para magtanong ng ilang katanungan. So, as you know po na yung interview po na to is about sa mga kaugalian nyo rito sa Tansa and yung mga paraan po ng pamumuhay nyo. So, can you introduce yourself po? Ako nga pala si Maria Cristina Blanca-Flor, may asawa at may 2 anak. Kasalukuyan nagtatrabaho sa barangay bilang isang konsehal. Pero mas kilala ko sa pangalan na Madam. Yun ang nakabalian nilang tawagin sa akin. Kaya kahit sino, yun ang ipinangalan sa akin. Kaya kahit sino makasulubong ko, ang tawag niya sa akin, Madam. Pero hindi dahil mayaman yun ha. Ayan lang. Maraming salamat po. So, unang tanong po para sa inyo, ano po yung mga dahilan bakit po nag-desisyon kayong manatili sa lugar na ito? Unang-una, dito na ako halos ipinanganak kasi ang mga magulang ko dito rin nakatira. Kaya nakamulatan ko na ang pamumuhay dito sa Cavite. Kaya maganda ang ambience dito, maayos naman, hindi magulo. Masarap tumira dito sa lugar namin. So, since na-mention nyo po na masarap tumira dito sa lugar nyo, so, kamusta naman po yung relasyon nyo sa mga kapitbahay nyo, sa komunidad nyo dito? Sa mga kapitbahay naman, wala naman akong masasabi kasi halos lahat kilala ko, nagtutulungan kami. Siguro kaya nga naging isang barangay kagawad ako dito dahil maganda ang pakikisama namin sa bawat isa. Nagtutulungan kami kung may problema man, nakakaisa kami kung paano solusyonan. Yung mga ganun bagay ba? Okay po. So, nabanggit niyo po yung pagiging kagawad po. Sunod tanong lang po, kamusta po yung trabaho niyo habang nakatira po kayo dito sa lugar na to? Yung pagiging kagawad ko, kung ano ang naging relasyon ko, paano sa kanila, gano'n. Okay. Masarap maging kagawad dito kasi unang-una, yung respeto nila na sa'yo. Kumbaga, sumusunod sila sa mga alituntunin. Nagre-request din naman sila kung ano yung mga bagay na meron silang gustong i-suggest para sa ikagaganda ng lugar. Sumusunod naman ako sa kanila kasi alam ko naman na tama yung pinagagawa nila sa akin. Ang kagustuhan ko lang talaga sa sa pagiging trabaho ko bilang kagawad na binibigyang importansya nila yung ginagawa namin. Kumbaga, sumusunod sila, hindi ako masyadong mahihirapan. Masaya, bilang isang kagawad, masaya ako sa napili kong, yun nga, yung binigay yung respeto sa akin. Since bilang kagawad po, sa tingin niyo po, ano po yung mga bahagi ng lugar nyo rito, yung mahalaga sa kasaysayan or sa kultura nyo? Isa sa pinakamahalagang kultura o nakagisan namin dito ay yung simbahan dito sa San Agustin. Kung tawagin siya si Tata Agustin, kasi malaki ang pananampalataya namin sa patron na yon. Lahat ng kahilingan, tinutupad niya. Isa na ako sa magpapatunay noon dahil sa dati, sa kagustuhan ko magkaroon ng anak, ang tradisyon na ginagawa nila ay yung Corakawal. Sinubukan kong sumama at ipinagdasal na sana magkaroon ako ng anak. Pinagbigyan naman niya ako. At sa pangalawang pagkakataon, hiniling ko pa rin yung pangalawang anak ko, ibinigay pa rin niya. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa patron ng Tata Agustin. Dinarayo siya at talagang pinaniniwalaan siya. Yun yung kultura, ay yun yung mga naging tradisyon namin na puntahan siya palagi. So, total na banggit nyo na rin po si Tata Agustin. Meron pa po ba kayo ibang tradisyon or kaugalian na ginagawa nyo po pa rin hanggang ngayon? In general din naman yung mga tradisyon, yung mga pagtulong sa kapwa, pagtulong sa kapitbahay. Usually yun rin naman talaga kahit saan, yun ang nangyayari, di ba? Yun ang hindi nawawala dito. Pero syempre, meron din tayong pagkakataon na merong hindi magandang pangyayari. Pero
Mostly, ang nangyayari, tulungan talaga sa barangay. Yun ang talagang tradisyon na nakagisnan ko. Siguro kaya mas maganda at mas maayos yung lugar namin dito. So sa tingin niyo po ba yung mga hindi magandang pangyayari na yun is nakaka-apekto po din sa kaugalian na pinapractice niyo? Siyempre, pero ang nangyayari kasi, yung kaugalian dati, hindi naman natin may babalik na yun eh. Kumbaga sa ano, tayo pa rin ang mag-a-adjust. Tayo pa rin ang makikisama. Kaya hanggat maaari, kung kaya rin lang natin pakisamahan yung mga kapitbahay natin, gano'n lang gagawin natin. Okay po. So, nabanggit niyo po kanina na meron po kayong anak. Tanong lang po, sa tingin niyo po, sa papaanong paraan niyo po, sa tingin niyo po paanong paraan niyo po pwedeng maipasa sa anak niyo yung kultura na isinasabuhay niyo po ngayon? Hindi nawawala sa kanila yung kwento ko eh. Lagi ko pinapaalala sa kanila yung mga pangyayari at lagi ko tinuturo sa kanila kung paano yung ginagawa namin pagsisimba. Buti na lang din ang mga anak ko nag-aral sila sa Catholic school. Kumbaga yung tradisyon, hindi na ako nahihirapan eh. Nagagawa rin nila pero ini-enhance ko pa rin yun para sa kanila. Tinuturo ko sa kanila na ang pagsisimba, ang pagiging mabuting tao. Yun yung number one eh. Yung pagiging mabuting tao mo sa kapwa mo. Kasi pagdating ng araw, ikaw rin ang aani nun. Sa'yo rin ang bagsak noon. Pero syempre, meron din tayong mga pangyayari na hindi natin maiiwasan na kailangan ipapaliwanag mo sa kanila. Kung meron man pong kaugalian na sa tingin niyo po is unti-unti na pong nawawala ngayon sa henerasyon natin, paano niyo po kaya muling mapapalaganap yung kaugalian? Sa totoo lang, no, ang nawawala yung tradisyon natin, ang kabataan iba na ngayon. Mahirap nang sabihan ng mga kabataan, siguro mapapasin niyo rin yan. Dati kasi pag magulang, tinignan ng anak, pinagalitan, tahimik na. Pero ikaw pa rin sa sarili mo ang magtuturo sa mga anak mo. Hanggat maaari, kahit hindi sa anak mo, sa ibang tao nakakasalamuha mo, ituturo mo yung tama. Pahabol lang po. Nabanggit niyo po na magkaiba na nga po yung kabataan ngayon kumpara dati. Tanong lang po, ano po yung pamamaraan ng pamumuhay na ginagawa niyo ngayon na maaaring tularan ng kabataan ngayon? Ako kasi ang nakagisnan kong pamumuhay yung pagtitinda. Yung pagtitinda kasi nga parang nasisip ko noon, hindi lang pwedeng empleyado lang ako. Kasi ang empleyado, hanggang dyan ka na lang eh. Pero halimbawa, nagnenegosyo ka, meron ka mga side, yun yung tinatawag yun eh. Para maituturo mo rin sa kanila kasi di ba ang sinasabi ko sa kanila, mag-aral ka mabuti para pagdating ng araw, ma-achieve mo yung mga pangarap mo, hindi ka maging isang empleyado lang, maging matuto ka sa buhay mo, makatuto ka sa sarili mo. Iyan yung, ang sa akin kasi negosyo eh, yun ang naituturo ko sa kanila na hindi pwedeng empleyado ka lang eh. At least kahit pa paano maging malawak ka. Kasi alam ko, kahit pa paano, kaya ko kayo pinag-aral, hindi para maging empleyado ako. Yun ang tradisyon na gusto ko maipasa sa kanila. Kasi nga, hanggang sa ngayon, eto, nagtitinda pa rin ako. Meron akong isang maliit na tindahan at the same time, meron akong panaderia. Parang inabumubuhay talaga sa akin. Yung negosyo niyo po ba ngayon is kayo po yung nagtayo or namana niyo rin po? Lumaki rin akong may negosyo ang mga magulang ko. Nung una sabi ko, ayoko, gusto ko magkatrabaho lang ako. Pero hindi eh. Parang siguro naging tradisyon na rin yun na parang minana ko sa kanila. May negosyo rin sila dati. Kaya lang mo maliit na sari-sari store lang, mas dinagdagan ko lang. Nakapag-isip ako kung paano magbenta online, yung mga ganun bagay. Kahit kagawad ako ngayon, bilang basta kagawad, kumbaga, naghanap buhay pa rin ako. Okay po. So, panghuling tanong na po, total nabanggit niyo rin po yung mga fiesta. Tanong ko lang po, ano po yung mga kaugalian pagdating po sa mga pagkain na hinahanda niyo po sa fiesta? Ay, mga yung naging kaugalian namin, kailangan pag sinabi kasi yung fiesta,
kailangan ipapaganda mo. Yun yung patron na sinasabi na hosting na ginaganap namin tuwing August 28. Meron kaming pakarakol, meron kaming palaro. Hindi namin inaalis yan para sa mga kabataan. Yun yung sinusulong pa rin namin na makagisna nila. Kasi ngayon, ang hawak ng mga bata, gadget na eh. Wala na silang alam. Yung mga nakagali ang laro namin ng araw, hindi na nila alam. So, hanggat maaari, binubuhay namin yan para makagisna nila. Na pagdating ng araw, ito pala yung ginagawa namin. So, yun, sa pagka-fiesta, meron kaming handa, hindi nawawala. Yun talaga, pinupursige namin na magkaroon siya ng handa para pag tuwing fiesta. Yun ang ginagawa namin. Sa tingin niyo po, ano po kaya yung mga values na ini-instill niyo sa mga bata tuwing nagse-celebrate po kayo ng fiesta? Yun na ngayon, yung pagiging malapit sa Diyos, na kailangan hindi na makalimutan magpasalamat po kami yung mga nangyayari sa kanya sa pang-araw-araw. Yung kailangan magpapasalamat ka, maliit o malaki man ang dumating sa yung biyaya. So, ayun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa aming mga katanungan. Maraming salamat din at sana malaki rin ang naitulong po sa inyo o naidagdag para sa mga kaalaman nyo dito sa lugar namin sa Tansa. Huwag po kayo mag-aatubiling laging dumalaw dito, lalo na po pagka-fiesta. Masisiyahan po kayo dito sa amin. Opo. Salamat Maraming po. salamat po. Yes.